Binalot ng takot sina Tina at Amaya nang ibinahagi sa kanila ni Alexa ang ipinagtapat ni Jezebel. Ang ipinagtataka ko lang, bakit walang narinig o nakita ang parents niya? Ganon din ang ipinagtataka ko, Ate at Tina. Posibleng nagmamaang-maangan lang sila, sabad ni Amaya. Baka ayaw lang nilang matakot ang anak at umayaw na roon. Nasiyang nangyari ngayon. Maaari nga. Nagulat pa silang tatlo nang biglang sumulpot sa kanilang likuran si Gabriel. Saan ka ba galing, kuya? Dinouble check ko ang kandado ng gate at Tina. Siya nga pala, simula ngayon, kahit araw ay iwasan niyong lumakad ng nag-iisa. Katitext lang sa akin ni Pipo. Ayon sa investigasyon nila, nahukay ng aso ni na Jezebel sa likod ng inland resort ang blouse ng huling biktima. Tinangay daw ng aso at pinaglaruan malapit sa pantalan. Nakita ni Mang Erning. Naalala niya ang damit ng biktima nang dumaan sa kanya sa pantalan kasama ng uyo. Dinala niya yan sa presinto at kinumpirma ng ina ng biktima. Napaawang ang mga labing napatulala ang tatlong babae. Nang tanungin ng mag-asawa, wala raw silang alam kung sino ang naglibing ng damit doon at wala raw silang bisitang lalaki na angkop sa ibinigay kong description kay Pipo. Ako nga rin, kuya, walang nakitang ganong bisita ng mag-asawa. Ako rin, kuya, sa law ni Alexa. Teka, ipinitik niya. Kung ang sabi mo ay nakaupo ang lalaki paharap sa atin, tiyak na kasama siya sa pagkuha ko ng video sa kumakantang manliligaw ni Alexa. Tama, pagduduwit pa ng mag-ate. Tagling pumasok sa kwarto si Amaya at kinuha sa loob ng wristlet bag ang cellphone niyang 2008 model ng Nokia at agad ding bumalik sa salas. Here, inion ni Amaya ang play ng video at ibinigay ang sipi sa binyata. Tingnan mo kung nakasama nga ito ang tinutukoy mong lalaki. Matamang pinanood iyon ng binata. Nang makita ang hinahanap ay agad pinindot ang poski at ang sumki. Ayan, tingnan niyo ang lalaking nasa likuran ng trying hard rapper. Muli niyang ibinalik ang sipi kay Amaya. Pinindot pa uli ng dalaga ang sungki para lalong maipokus ang mukha ng lalaki. Heto ba yun? Parang hawig ito sa nakita ng nalating lalaki sa puting kotse nang nasa palaisdaan tayo. Bulalas ng dalaga. Talaga, Amaya, bakit hindi ipinakilala sa atin noon ng Mang Anton at bakit sinusundan kayo sa palaisdaan? Paulit-ulit na tinitigan ni Atina ang mukha ng lalaki sa sipi. Baka nakalimutan lang o huli na siyang dumating noon kaya wala nang time ipakilala pa sa atin, ate. Pero bakit i-deny nila ang lalaking yan kung wala silang itinatago? Kuya ha, para kang detective kung magsalita. Huwag mo i-underestimate ang kuya, ate at Tina. Nakatatlong taon yan sa criminology. Bumalik ang kaseryosohan sa mukha ng binata. Kanya-kanya nang escape ang mga babae at pumasok na ng kanilang kwarto. Amaya, gising. Nilakasan ni Atina ang pagyugyo sa pawisang kaibigan. Bakit? Habol hiningang tanong ng dalaga. Binabangungot ka yata. Ang lakas-lakas ng ungol mo eh. Ang sama-sama ng panaginip ko, Atina. Napanaginipan ko yung lalaki sa aking sipi. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Pilit akong tinatangay papunta sa dagat. Tutok ng dalagang dibdib niya. May narinig silang malakas na kalansing ng bakal sa labas. Takbo sa bintana si Atina. Mula sa lampos na nakabanaagan niya sa labas ang kanilang gate ang kuya niya. May hawak na tubo at parang may inaaninag sa dilim. Agad din itong pumasok at muling ikinandado ang gate. Maya-maya lang ay kumatok na ito sa kanilang silid. Nang mamadaling binuksan iyon ni Atina. Ano yung inaaninag mo sa labas, kuya? Panas niya yung tanong. Narinig kong malakas ang pag-ungol ni Amaya. Panas ding sagot ng binata. Agad akong bumangon. Mula sa nakabukas na bintana ay nabanaagan ko ang isang puting kotseng nakaparada sa labas ng gate. Nang lumabas ako ay agad umalis. Baka yun ang tinutukoy niyong lalaki sa palaisdaan, kuya. Baka ano nga palang nangyari sa kaibigan mo? Napanaginipan daw niya yung lalaki. Pilit daw siyang tinatangay papuntang dagat. Bakit, Atina? Ano yung ingay sa labas kanina? Bumalik sa higaan si Atina at naupo sa tabi ng kaibigan. Mga nagro-ronda, humingi ng pambili ng kape tinapay, di ba, kuya? Pagkakaila ni Atina. Oo, sige, matulog na kayo ulit. 3:00 pa lang ng madaling araw. Utos ni Gabriel. Gulo ang isip ng binata nang bumalik ng sariling silid. May pangamba itong nararamdaman para kay Amaya. Sino ang lalaking iyon? At ano ang pakay nito kay Amaya? May connection ba ang presensya nito kanina at bangungot ng dalaga? Umaga na, ginising ng isang tawag sa sipi si Gabriel mula iyan kay Pipo. Hello pare, anong balita? Nawawala sa boarding house si Jezebel, pati ang kanyang landlady.
Ang sabi ng mga boardmates niya ay kayo ang huling kasama niya kahapon. Hindi ba nakatulog dyan sa inyo kagabi? Hindi, inihatid lang namin siya kahapon at umuwi na kami. Bakit niyo siya hinahanap? May inasay na nagmamatsyag sa kanya, ganun din sa parents niya sa isla. Baka sakaling may makuha kaming lead na makapagpabilis sa kalutasan ng kaso. Baka nakatulog ang mga bantay at hindi napansing umuwi si Jezebel sa Isla Pula. Tumawag kami sa 2 Coast Guard na naatasang magbantay sa paligid ng isla. Wala raw ni isang bangkang dumaong roon. Simula na mag-imbestiga kami kahapon. Ang mga parents ni Jezebel, ayon tarantang-taranta nung malamang nawawala ang unika iha nila. Pare, pwede ka ba ngayong umaga? May mahalagang bagay lang akong ibabahagi sa iyo. Pwede, sa bahay ka na dumiretso mamaya. Off duty ako ngayon. Paglabas ng kwarto ni Gabriel ay agad siyang sinalubong ng kinakabahang si Alexa. Kuya, nagsipag-text sa akin ng mga classmate namin. Nawawala raw si Jezebel at ang landlady niya. Balita nga, ang mabuti pa siguro ay huwag ka na munang pumasok ngayong araw. Plano ko nga mabsent ngayon kasi natatakot akong baka ako na ang susunod na mawawala. Nagulat pang magkuya nang mapansin kanina pa pala nakaupo sa sopa at nakikinig sa kanila si Lola Beron. Iyon na ang ganti sa pagsira nila sa kanilang pangako. May kabang wika ng matanda. Hindi rin nakahuma, maging sina Atina at Amaya na kanina pa pala nakatayo sa pintuan ng silid nila. Lola, pakinilaw nga po ng pag nagsasasabi niyo. Tinabihan ni Atina ang matanda. Ngayon lang niya totally pakikinggan ang sasabihin nito. Si Jezebel, kukurin siya ng mamang nakatira sa dagat, pero sumira sila sa kanilang pangako. Anong pangako? Sino ang sumira ng pangako at sino ang mamang nakatira sa dagat? Kumunot na ang matanda, umiling-iling. Sino nga bang pinag-uusapan natin? Si Jezebel po, Lola. Si Jezebel. Iritado na si Athena. Oo nga, si Jezebel, yung Serena. Sabay na pabuntong hininga ang apat. Matapos ihatid sa school sina Athena at Amaya ay dumiretso na agad si Gabriel sa bahay ng kaibigang pulis. Anong seryosong hangin nagtaboy dito sa napakaseryoso kong kaibigan? Panunod yun ni Pipo. Nasa sala siya ng bachelor's pad type na bahay. Napakaseryosong bagay itong sasabihin ko sa iyo. Umupo na si Gabriel sa silang nasa gilid ni Pipo. Naroon man kagabi ang puting kotse pare. Malakas ang kutob kong si Amaya ang pinupunti rin. May hinala rin akong may kinalaman siya sa serial killing na nangyayari ngayon. Napakaseryosong bagay ngayon dahil sangkot ng pinakamamahal mong babae. Hindi ako nakikipagbiro ang Pipo. Relax, pikon talaga to. Gawan. Ang 3 biktimang babae pawang pinagsamantalan at may saksak sa dibdib. Ang 2 binatilyong biktima naman ay pareho rin kinuha ang mga puso. Then, look Pipo, ang pagpatay sa kanila ay pamamaraan ng mga satanic sects and they offer sacrifices to their gods. Kung sa bagay yan din ang initial result ng investigasyon namin. Pero kailangan pa namin ng karagdagang proof para patunayan ang aligasyon. Yan, may ipinapagtapat sa amin kahapon si Jezebel pare. Tiyak kung may kinalaman niyo sa kanyang pagkawala. May naisip akong paraan para mapatunayang involved dito ang parents niya. Ganito ang gagawin natin. Ibinahagi ng binata ang plano sa kaibigang pulis. You can't be serious. Bulalas ni Pope. Kailan ba ako nagbiro? Di ba lagi akong seryoso? Biglaan ang naging desisyon ng prinsipal na ikansila ang klase sa hapon ng araw na iyon. Kanina pa tinatawagan niya at sinang-sipin ng kuya niya para sana ipalam na pwede na silang sunduin ni Amaya ngunit unreachable ito. Baka naiwan sa floating hut ang sipin niya at nasa palaisdaan siya ngayon. Paano yan Athena? 11 pa lang. Ayokong maghintay tayo ng 4 na oras dito para sunduin ang kuya mo. Try ko pa uling tawagan. Mahigpit ang bilin na antayin talaga natin si Rito. Mag-commute na lang tayo. Araw naman at maraming tao. Ako nang bahalang mag-reason out sa kuya mo mamaya. Hinila na ni Amaya ang atubiling kaibigan. Sumunod na sila sa hugot sa mga estudyanteng co-teacher palabas ng school campus. Tagsa ang tricycle sa labas. Marahil napag-alaman ng mga ito na suspended ang klase sa hapon. Kaya hindi na sila naghihintay pa sa terminal. Sumakay na agad ang magkaibigan sa unang tricycle na pumarada sa pat nila. Mama, ba't ho dito tayo dumaan? Doon sa kabilang daan pa uwi sa amin. Si Tanya at Tina, nang salip na kumanan ay kumaliwa ang tricycle sa kantong palabas ng kanilang bayan. Ihahatid ko lang sa labasan sandali itong isa kong pasahero. Babalik na lang tayo agad, sagot ng rider. Sakalang napansin ng magkaibigan ng isang lalaking nakabacklight. Ba't ho kayo kumuha ng ipapagay yung kinontrata na namin kayo? Kabadong tanong ni Amaya. Bilang pinaharurot ng driver ang minamanay ng tricycle. Mama, ihinto mo, ihinto mo. Pasigaw ng utos ni Athena, sabay hawak sa isang braso ng driver at niyugyug ito ng malakas.
Umekis-ekis ang takbo ng tricycle. Muntik pa itong mahulog sa malalim na kanal kung hindi agad nakapag-brake ang driver. Tarangtang bumaba ng tricycle ang magkaibigan ngunit hindi na nila